Ayan, let me know kung okay na yung audio ko, no? Iniulit ko lang. Inulit ko lang. Kaya minsan mas madaling mag-live sa ano eh. Mas madaling mag-live sa cellphone compared sa PC. PC ang daming seremonyas eh. Okay? Okay. Comment down below guys kung okay na yung audio ko. Pag hindi, may isa pa. Gagamit ako ng external mic lang talaga. No? Okay na ba audio ko? Aha. One viewer. Okay, ulit tayo. Time check. 7:45 a.m. Houston, Texas time. Sa Pilipinas, 8:45 p.m. Time brought to you by Poneraria Pagbilao. Ang kalungkutan nyo, kaligayahan ko. Let me know kung okay na yung audio ko ha. Yan, sumisigaw pa ako. Pag hindi pa, may isa pa akong mic. Nahinis ako dito. Okay na sir. Oh, salamat. Salamat at hindi ko na kailangan mag ano. Minsan may nagsasabi kasi na eto, ang palpak. Okay. I don't know bakit kailangan ko na mag-upgrade na rin ng ano, ng webcam. Pangduka kasi yung webcam ko. Okay. Kaya doon sa nag-aakalang mayaman ako tumatanggap po ako ng donation para sa patron. Hindi, joke lang. Joke. Okay na, okay na, okay. Yun, thank you, thank you. So, update ko lang, bigyan ko yung update, no? So, nag-post ako kagabi bago ako matulog, no? About pertussis. Pero hindi ko pa napopost dito yung pinost ko sa YouTube ko na Jose Rizal Adventures na ano, na tungkol sa Canada, wherein sa Canada, grabe, ang advice ng chief of police doon, iwan daw yung ano, good evening boss, yo, Robin Panes. Good evening Cora, good evening Sir Jason. Yeah, thank you, thank you. Ron Marcaida, okay na. Yo. So yun, hindi ko pa na-post dito yung pinost ko sa YouTube ko na Jose Rizal Adventures na yung nangyayari sa Canada ngayon. Imagine yun, suko na yung mga pulis doon sa Toronto. Sabi ng chief of police iwan daw sa ano, sa labas ng pinto yung key fob ng kotse. Ipanakaw na lang daw yung kotse doon kasi mga armado daw ang mga kriminal. So, yan. Si ano, yung asawa ni Babalu, babaguhin ko kaya yung title nito. Asawa ni Babalu, may pinapauso na naman sa Quezon City. Babala, asawa ni Babalu, may pinapauso. Ah, pero medyo mahina talaga siya, naka-volume kasi. Wala, todo na to eh. Another scamdemic, fear porn mongering para may push yung tirang bakulam. Yeah, kung ma-observe nyo guys, no? Parehas na parehas yung playbook. Parehas na parehas yung ano, yung playbook na nangyayari diyan. And syempre, yung asawa na naman ni Babalu ang ano, nangunguna sa Quezon City. Parang wala kasing kumakagat sa ano, yung 15-minute city nila, tapos yung face mask. Na-mention ko kagabi na ano no, na Robin Panis di pa na-dispose, tirang bakulong. Kaya yeah, kaya nga sabi ko same playbook. Kailangan kailangan ng event na may panakot. Otherwise, walang pipila. Walang pipila, 'di ba? Pag walang kinakatakutan. The sad thing is, ultimo mga doktor na loko. Kaya nga maganda 'yon, no? Maganda yung sabi ni Doc Ron, ang malakas. PT siya, no? Napanood ko the other day. Sabi niya, "O balikan natin yung ano, yung scamdemic na 'to, no? Madami daw nang babash sa kanya." Sasabi sa kanya, "Ay, doktor ka ba? Hindi ka naman doktor kasi PT siya, 'di ba?"
Doctor of physical therapy na siya, eh, basta ano, 'no, hindi naman daw siya medical doctor. Hindi expert ka ba? At that time noong 2020 December and 2021, wala namang expert, sino ba ang expert, 'di ba? Sabi ni Doc Ron, bago lang ang bid ko, sino magiging expert niyan, 'di ba? Wala naman talagang expert. Yung iba nagpapanggap lang ng expert, 'di ba? Ultimo si Christopher, good evening sa inyo. Ultimo si Fauci, hindi naman siya expert diyan, 'di ba? Hindi naman siya expert kasi bago lang 'yun, eh. Sino ba nakakaalam? Sino ba talaga yung totoong expert? Unless matagal na yang ano, yung virus na 'yan at matagal na nilang niluluto, expert mang scam. Yeah, tama, 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 'no? 'Yun nga ang nakakaano lang diyan kasi ultimo yung mga mabubuting tao, 'no, nadadali, 'no? In a perfect world, sana na yung masasama lang ang mategi, 'no? Hindi, ultimo yung mga mabubuting tao. And nakakalungkot nga din yung isang nag-comment, 'no, yung friend natin. Sabi niya, alam niya, nararamdaman niya sarili niya na Mulyeno. Good evening sa inyo. No, nararamdaman niya sarili niya, may something na siya na nasa puso niya, nasa heart niya. Alam ng iba 'yun na may something na may nagbago sa kanila mula nung na ganito sila. Alam nila. 'No, at least ang ano, hindi ko lang ma-console, hindi ako maka-reply. Kasi siyempre, para bang ano, 'di ba, I don't know, I'm choosing my words. Pero at least kung ikaw yung isa ka sa mga gano'n na naloko ka, nagpaganito ka, at least meron kang time. You have time. You have time to say your piece, to do what you want, mga gano'n. 'Pag oras na daw, oras na. Daan-daang libo ang oras na, normal pa ba 'yun? Test B, oo nga, eh. 'Yun nga, sabi ko sa inyo guys 'no, kahit papaano may positive side pa rin. Pagka ikaw inaccept mo na nagkamali ka, na nagpaganito ka, meron kang time. Meron kang time magpaalam, meron kang time mag-say ng I love you sa mga mahal mo sa buhay. Kumpara niyo dun sa iba na bigla na lang tumumba, walang time. Kasi 'di ba, kung matagal ko na kayong follower, Bong Borromeo, good evening brother. Shinare ko dito yung nangyari sa akin ng 2018, 'di ba? Nagba-basketball ako, bigla lang akong tumumba. Kaya nga nagbago na yung outlook ko sa buhay, after that. Nagbago yung outlook ko kasi sabi ko, "Oh, gano'n, gano'n lang pala kabilis, 'no? Gano'n lang kabilis, just like that." Akala mo ano ka, akala mo napakalakas mo, tapos bigla ka na lang tutumba. Yun yung nakakatakot kasi wala kang time magpaalam sa mga mahal mo sa buhay, 'no? So dapat, ah, dapat ano ka, psychologically and spiritually prepared every day. Yun ang ano ko, natutunan ko. Kaya nga hindi na ako bumalik dun sa dati kong trabaho, eh. Kasi sabi ko, pangalawang buhay ko na 'to, ayokong gawin yung dati kong ginagawa ano, bago na yung gagawin ko, 'di ba? Sabi nung ano, napanood ko sa Netflix, ang tawag daw dito NDE, near death experience. So dapat ready ka na. Ready ka palagi kahit kahit akala nyo healthy kayo, ready tayo palagi, 'no? So Christopher, ano masabi mo dun sa fourth hearing? Yeah, hindi pa ako nakagawa ng ano dun, 'no, reaction video, pero ano ba, parang I don't know how to describe that hearing. Parang uneventful, yun ang pwede kong i-term. Napaka-bland, na to the point na malapit na ako maniwala dito sa kasama nating si ano, si Charlie Go na, walang mangyayari diyan, 'no. I'm trying to keep my hopes up, 'no. Ayoko maging pessimistic na, ano yan, moro-moro lang, walang mangyayari. Pero parang ano, parang wala. Kasi na ano ko, na nararamdaman ko dun minsan kasi, although siyempre pinupuri natin si Congressman Dan Fernandez, pero minsan may opportunity siya para palabasin yung katotohanan, like yung sa taga-FDA ba 'yon
o di ano yun, taga-FDA, pero kinakat niya. Well, on the other side naman, hindi ko siya masisi kasi hindi naman 'yan criminal investigation. Hindi naman 'yun criminal investigation, 'no? Kaya siguro hindi niya mapitpit yung witness. Si Tayag, puwede niya ng pitpitin, eh, pero hindi niya pinipitpit para puwede niya ng pigain para lumabas yung katotohanan, pero I don't know, parang yung direction ng hearing is parang hindi talaga palabasin ang katotohanan. Kasi kung gugustuhin ni Congressman Dan Fernandez na palabasin ang katotohanan, kaya niyang pitpitin yung mga yun, eh. Yan, halatang-halata nagsisinungaling, eh, 'di ba? Pati yung mga taga ano nga yun, Immunology Department ng ano, ng DOH na in charge sa mga foreign policies na ganyan, pwede nang pitpitin. Imagine ninyo magde-decide na ng May, hindi pa rin daw alam, 'no? Tapos si Tayag halatang nagsisinungaling, sinasabi na, hindi pa yan final, hindi pa yan final. Dapat ako, kung ako nando'n, tanungin isa-isa yung taga-DOH, eh. Dapat tinanong na nila congressman yan, eh, na sa tingin niyo, okay, ito, on record na nag-swore kayo ng oath, yung decision niyo ba to join or not to join will not compromise the sovereignty of the Philippines, or yung loyalty nyo ba nasa Pilipinas? Dapat yun, dapat tinanong yun, eh. Dapat tinanong yun. Kaso hindi nila tinatanong, eh. I don't know. Parang ang daming paligoy-ligoy, eh. Ang daming paligoy-ligoy. So, parang, ano, nung itong fourth hearing na to, tinanong ko yung sarili ko, ano ba talaga purpose ng hearing na to? Parang ang nagiging dating ng hearing is para lang makapag-decide kung pipirma ba tayo dun sa pandemic treaty na yan o hindi. Yun lang yata ang concern nila, no? Hindi yung bigyan ng katarungan. Kasi makita ko yung mga comments, sinasabi ng mga kababayan, katarungan yung mga 300 plus, 300,000 plus. Iba yung 300,000 plus sa 300 plus, ha. Ang laking pagkakaiba nun. Napakalaki. Napakadami. No? Ah, correct ka diyan kay Congressman Dan. So, hindi ko rin masisi si Congressman Dan kasi syempre, you have to play both sides. Hindi naman, wag kayong umasa guys na pro-truther siya. Kasi may pinoprotekta, alam ko may pinoprotektahan din siyang ano posisyon. Ganyan ang mga politiko, no? They have to make compromises. Dapat maging ano, realistic kayo in terms of expectations, no? Ano ibig sabihin? Manood kayo ng mga pelikulang House of Cards, yung sa mga tungkol sa mga government, no? Malamya yung hearing. Yan ang term na hinahanap ko. Biringan Samar. Yan ang hinahanap ko. Yeah, tama. Malamya na it's not worth na pagkaksayan ko ng oras na gawan ko ng reaction video. Kasi ano nangyari? At the end of the day, sumulpot nga si Duque. Ano nangyari? Mas epic pa yung third hearing, eh. Kasi sila Attorney Aaron, sila nag-present pa sila ng video. Mas passionate sila noon. Mas maraming development nung third hearing kung tutusin. Yung fourth hearing niya, malamya nga, eh. Parang you will ask yourself, ano bang gusto nating ma-achieve sa pinapagagawa natin dito, di ba? Parang ganon. Pagkakataon na sa hearing na patunayan na permitted murder dahil yung mga nanusok ay walang adverse pagkakataon na talaga pero hindi nila pinupush. Kaya sabi ko sa inyo guys, no? Yeah, wag tayong mawala ng pag-asa, syempre. Optimistic pa rin. And keep the pressure. Mag-ingay pa rin tayo, mag-share ng mga videos, yung mga kasama natin, daming sana ma-appreciate nyo guys yung mga ginagawa nating mga videos, no? Kasi hindi ganoon kadali, eh, no? So lalo na yung mga kaibigan natin diyan, no? Yan sila Charlie, sila ah the the ano nga yan? Beauty and the Bestie. Yan, share nyo. Maganda yung mga videos nila.
'no? Kasi alam ko nakakarating sa kanila 'yan, eh. Nakakarating sa kanila, sino yung kanila? Yung mga higher ups, yung mga nasa puwesto. Mga kila Duque nakakarating 'yan, eh, yung kila Tayag nakakarating 'yan, eh. Let's keep the pressure on, 'wag tayong bibitaw, 'wag tayong maging ano, maging pessimistic na walang mangyayari. I'm sure na kahit papaano na natuturete din 'yan, lalong-lalo na si Tayag, itsura ni Tayag, eh, na madaling mataranta 'to, eh. Pagka ginisa 'to madaling mataranta, eh, baka, alam alam niyo na, puro posturing, puro formal, 'yun nga, tama, gano'n nga nangyari. Bakit 'di nila tanong yung Sinovac na galing China, the government, tinusok sa mga sundalo. Anton Mapa, alam niyo isa 'yan sa mga naging issue sa US, 'no? And I think dapat ano 'yan, eh, ma-bring up kasi threat to national security 'yan, eh. Alam niyo ba? Alam niyo madadamay si ano diyan, eh, madadamay si Pidots diyan, eh. Threat to national security. 'Pag nategi yung mga sundalo natin at mga kapulisan, wala na, sitting pretty na ang Pilipinas. What if kasama sa plano nakakatakot. Kasi alam niyo ba pinag-usapan din sa US 'yan. May isang senador na nag-bring up diyan, 2 years ago. Dito sa US ni-require ng ano, US Armed Forces. Ha, alam niyo ang nangyari? Ang daming nag-resign na mga sundalo. Ang daming nag-resign. Talagang ano sila, they were true to their ano 'no, to their instinct na huwag magpaganito. Nag-resign sila. And then, late last year, pina-follow ko si Benny Johnson. Yung sundalo dito, kulang na sila ng sundalo, kinukulang sila sa recruitment, nahirapan sila. Tapos pinapabalik nila yung mga nag-resign, pinapabalik nila, "Balik na kayo, hindi okey lang kahit walang ganito." Eh, siyempre wala na, nagalit na yung mga ano, ibig sabihin anong sabi ng mga sundalo, "Hindi namin mapagkakatiwalaan 'tong gobyerno namin, sariling gobyerno namin hindi namin mapagkatiwalaan." I'm sure yung army soldier na ginawa nilang poster para magpaganito, nategi na last year, nategi, 'no? So, sino pang maniniwala diyan? Paano ka pa maniniwala? Yung ginawa nilang poster boy nategi. Yung nangyaring hearing, game over na yon. Sabi nga ni ko, let's move forward, still the government prevails. Yun ang masaklap, no? Sabi na, moving forward, moving forward, moving forward. So, anong nangyari? So, parang, guys, remember, gumawa ako ng video a few weeks ago. Sabi ko, moro-moro lang. Moving forward. Moving forward daw. It's sad, kaso, yun na, ganyan talaga eh. Pero, wag tayong panghinaan ng loob, guys. Kasi, sabi ko nga, yung mga maliliit na bagay na ganito, pag pinagsama-sama natin yung strength natin, 'di ba? Nagiging malakas tayo. Diyan tayo nakakakuha ng lakas. Parang yung walis tingting daw eh. Yung pag isang piraso lang, hindi ka makakawalis. Pero pag binungkos mo yan, tinali mo, ano ka, makakalinis ka. So, ganun din sa atin. Kasi, alam ko may mga iba dyan na nagising na, kahit may betchin, no? Pero akala nila sila lang yung gising. Ako akala ko nga ako lang din, eh. Alam niyo ba before gawin ko 'tong channel na 'to, itong account na 'to, akala ko ako lang, eh. Kasi sa aming magkakaibigan dito sa Houston, ano kami, almost 10 families. Ako lang o kami lang, yung pamilya lang namin. Oh, ano nangyari ngayon? Wala na 'yon. Hindi hindi ko na kaibigan yung mga 'yon. Ah, isa nga 'yan sa mga ano, ginagawa ng video 'no, ang dami. We lost friends and relatives due to Bidco and the betchin. Yung iba do'n hindi namatay, we just lost them. Hala, hindi mo na kaibigan or kamag-anak mo pero hindi ka na pinapansin. Bakit? Kasi nagsasalita ka ng totoo. Ayaw nila ng totoo. Bakit? Masakit ang totoo. Nakakatakot ang totoo. Kaya, hala, in-unfollow na ako, in-unfriend ako. Okay lang, sige. Okay lang. Sabi ko nga, hindi ko kailangan ng ano, madaming kaibigan eh. Isa lang. Basta totoo, okay na sa akin 'yon. Sabi ng miss ko, siguro tumatanda na tayo 'no, kasi nawawalan na tayo ng kaibigan. Sabi, hindi natin kailangan ng madaming kaibigan. 'Pag bata ka,
Gusto mo marami kang kaibigan, kilala ka, pero 'pag at this age 'no, 'pag dumating ka na sa ganitong age, bahala kayo sa buhay niyo, 'di ba? Hindi ko hindi ko iko-compromise yung values ko at saka yung knowledge ko 'no, para lang ano, maging kaibigan niyo, okey? Para lang makasama sa inyo sa mga party-party, outing-outing. Hindi, hindi, bahala kayo. Kung ayaw niyo sa'kin, ayoko din sa inyo, gano'n lang, gano'n lang, 'di ba? So, tama yung sinasabi nila, we lost friends and relatives due to Bidco. Daming nawala. Kayo ba? Nawalan ba kayo ng mga kaibigan at kamag-anak dahil sa Bidco? Hindi dahil namatay, dahil nagsasabi kayo ng totoo, dahil nagsasabi kayo against the ganito, and ayaw nila yon, ayaw nila sa gano'n. Kaya naglabas na naman ng biro si Babalu dahil alam niyang walang mapaparusahan sa mga kaya nga itong si Babala, asawa ni Babalu, hindi tumitigil, hindi tumitigil. Alam niyo taga Quezon City ako, taga QC ako, nakatira ako diyan sa ano, sa BMA Avenue, katabi ng Banawe. Banawe, BMA, 'yan. Diyan ako nakatira sa gitna, 'no, sa gitna ng Quezon Ave tsaka E. Rodriguez. Itong si Babala, asawa ni Babalo, ayaw tumigil, 'no? Paano kaya titigil 'to? Makes you makes you think talaga. Ito, kasama sa mga conspiracy theories, na yung mga important, pieces sa scam na 'to, baka placebo binigay nila, baka distilled water ang binigay nila sa mga 'to, Kasi matitibay, si Duque, si Tayag, 'no, baka distilled water ang binigay diyan, 'yan si Babala, asawa ni Babalu, baka distilled water, 'di ba? Ang problema diyan may mga naniniwala. Sad to say, 'yun nga 'no, pinost ko kahapon si Dr. Gia, Dr. Gia ba 'yun? 'Yan, Dr. Gia. Tinignan ko yung account niya, 53,000 followers. 53,000 followers si doktor, 'no? Sabi ko, makes you wonder. Siyempre, yung mga followers niya, sinusunod din siya. So, ibig sabihin, may mga gano'n. 'Di ba? May mga gano'n. Monet. Monet to, good evening po. Good evening sa iyo, Monet. Okay. Taong bayan dapat pipili ng betche nila, Anton Mapa. Actually, yes. Kasama yun sa human rights, dapat daw hindi tayo i-subject sa ano, mandatory na ganito, no? Kung nakikinig si Meta, hindi to medical misinformation, kasama yan sa human rights, no? Saline solution lang lahat sila. Dean St. John, alam nyo, yun nga sabi ko, meron conspiracy theory na ganyan, yun nga, placebo lang yung binigay or saline solution. Makes you wonder, baka nga totoo. Kasi yung mga, yung mga may powers, di ba? May mga capabilities na magpasunod ng mga tao, hindi sila nakakaramdam ng ano kakaiba Hindi katulad ng mga ordinaryong doktor, di ba? Ito si Dr. Gia, 53,000 followers, Tegi, no? John Richard Libres, good evening. And nakakaano nga pag tinignan niyo yung post na transcript, no? May nagtanong sa kanya, safe ba 'yan? Sabi ni Dr. Gia, oo, safe. Astra yung sa akin. E di syempre may maniniwala sa kanya. 53,000 followers So imagine mo no, imagine niyo guys no. It's one thing na ikaw nagkamali. It's another na may hinikayat ka pang 53,000. And their families. Ang dami nun. Assalamualaikum, John Richard Libres. Malaikum salam. Anton Mapa, taong bayan dapat pipili number ng bakulam na itutusok sa mga taga DOH at politiko. Kaya nga So imagine niyo guys, no? Si Dr. Gia, 53,000 followers and their families naniwala. What more? Meron pa nga sila Dr. Rose Pig, 'di ba? Ilan ang followers niyan?
Grabe 'no? Hindi sa naiinggit ako sa followers, oh, bahala kayo kung huwag kayong maniwala ako, gano'n, eh. Kaso papaano mo nga ililigtas yung mga tao na ayaw magpaligtas? Dahil ayaw maniwala sa'yo. The mere fact na yung yung i-o-open mo pa lang yung conversation, ay, i-o-open mo pa lang yung alam niyo yun, kunyari meron kang kaibigan, "Uy, alam mo, hindi totoo yan, scam yan, eh." Gaganyan na sa'yo. Kawawa mga taga Quezon City, malamang hihigpit na naman mga LGUs. Kaya nga may mga nagko-comment, eh, may mga school face mask na naman, eh. Sa Oman wala na nga nagpapasa bago sa tabing mukha at bakulang. Talaga? Kaya nga, eh, sa US nga wala na, eh. Mga Democrats lang ang nagmamaskara dito, eh. So, ibig sabihin dun niyo palang kung may makakanood nito, first time ako mapanood 'no, yun daw sa Oman wala na naniniwala diyan sa mga maskara-maskara. Dito sa US din, sa California na lang may mga nagmamaskara. So, it means to say, it's political, it's not scientific. Bakit? Kasi kung sino yung politiko nakaupo, yun ang may gusto lang na magganyan kayo. Pero pag ayaw ng politiko na wag na magganyan, hindi kayo nagaganyan. So ibig sabihin political, hindi to scientific. Maganda nga hindi pa ako nag-ano, hindi pa ako nagagawa ng reaction video dun sa post nung Dr. Edsel. Minamak niya yung mga katulad ko na sabi "Oh, yung mga anti-vaxxer diyan, no? O 3 years na kami na may vax, ba't di ka pa rin kami nagiging zombie?" 'Di ba pwede mong baliktarin 'yon? O 3 years na kayong may vax, oo. Kami, 3 years na kaming walang vax, ba't di kami namamatay? Hmm. Isip-isip, ba't kayo nagpagano'n kayo? Kami 3 years na wala pa rin, oh. Ba't di kami nagkakaano? Never pa nga ako nag-positive sa bid ko, not katok 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 sa kahoy. Never sa gusto ko, pero paano nangyari 'yun? Sabi nila the deadliest virus in history, 'di ba? Sino? Le de let's Christian Magbanwa, good evening sa'yo, good evening. Kay Aponte. Wala na naniniwala sa kanila, mga number one yan sa sinungaling. Face mask causes cancer due to lack of oxygen. Robert Cruz, actually meron na na-document na lalo na pagbata. Face mask, ah, oxygen deprivation, kulang sa oxygen yung bata. So naapektuhan yung speech, no? Kasi alam niyo ba yung brain natin, ang taas ng consumption niya for oxygen. So pag nabawasan yan, syempre hindi ganong nag-grow, hindi nagmamature yung brain sa mga bata, no? Na kaya yung nanay niya na pro-vax nagsisisi. Nanay niya yata, reporter. No, hanapin niyo na lang 'yon. Let's keep in mind this poison has 3 to 6 years gestation before it takes effect on their system. That is true, no? Although yes, it's sad that we've seen a lot were affected early on due to several reasons such as comorbidities previously not known, they're on medication, genetics, etc. Gusto lang nila tayo kontrolin, John Richard Libres. Good evening. Yes! Alam nyo ba, nag-iingat ako sa sabihin ko matagal na akong hindi nare-restrict ni Meta nga eh. Tsaka yung alam nyo, yung YouTube channel ko guys, follow nyo. Vladimir Rasputin channel, one word yon, walang space. No? Meron akong strike doon. Para matanggal yung strike ko guys, nag-seminar pa ako. Kasi inakusahan ako na medical misinformation daw sinasabi ko about the ganito. Mag-i-end yun ng March 31, ilang araw na lang. Kaya nag-iingat ako. Okay? Medical misinformation daw. Gusto nila tayong kontrolin. Example yan eh. Pag sinabi kayo magganyan, nagaganyan kayo, kahit hindi naman kailangan, yun eh. Sabi ko nga kagabi, dun sa video ko na about measles. Wala akong problema sa nagmamas. Ang problema ko, yung mga tanga na nagmamas for the wrong reason. No? Nagmamas for the wrong reason. Ano yun? Yung akala nyo ba
na basta may takip lang ang bibig niyo, safe na kayo. Ang lalaki ng butas niyan, alam niyo ba? Tagusan ng virus diyan. Yung dating yung dati kong kaibigan, dating kaibigan na hindi ko na kaibigan nun. Ay, na hindi ko na kaibigan yan. Kasagsagan ng bid ko nung unang putok ng bid ko, ng scam about mass. Sabi niya sa akin, bakit sa ospital nagmamas yung mga nurse at doktor, no? Kasi alam nyo guys, sa ospital kasi hindi mo alam kung ano yung darating na kaso sa'yo, no? Pero kung nagmamas ka dahil sa bid ko, it doesn't make any sense na basta matakpan lang yung mukha mo, pwede na. It doesn't make any sense. Tapos yung iba pa nagmamas kahit nasa kotse. Tapos yung iba nagmamas pagpapasok sa restaurant. Tapos pagka dumating na yung order, tatanggalin na yung mask. Sarap ng kain. Tapos nung last time nga dito sa simbahan namin dito, no, sa Catholic Church dito, check nyo na lang yung profile ko. Palagi na ako nagpo-post sa inyo yung pagkatapos namin magsimba. Kita nyo yung dami ng tao. May nagsimba last time nakamas. So majority sa amin sa simbahan wala nakamas. Siguro may isa, dalawa or tatlo ang nakamas. Pumila na sa ano, no? Ostya. Pinapanood, titignan ko siya eh. Nung turn niya na, tinanggal niya na yung mask niya, tapos, ano niya na, kumuha na siya ng ostya, tapos nagbalik siya. So, para sa akin, anong, anong tawag doon? Anong rasyonale, no? Yung pare na nagbibigay para sa lahat, paano kung contaminated siya? Anong rasyonale ng pagmamas mo? Bakit ka nagmamas? Kung, eto guys, no, sabihin sa inyo, kung totoo yung virus, wala dapat lalabas ng bahay. Walang o-order ng fast food, walang magsisimba, walang kung ano-anong mga order sa Shopee. Kasi baka contaminated yan eh. Di ba? Yun ang quarantine. Wala ka dapat connection sa outside world. No? Wala, wala, kaya nagtataka ako eh. Sa Pilipinas, doon pa lang magduda na kayo. Nung naglagay sila ng mga lockdown, quarantine, ganyan, ganyan. Pero may exemption, yung mga APOR, ano nga yung mga tawag nila? Yung mga essential workers, pwede magjo-duty sa ospital, uuwi sa bahay. E di, cross-contamination ang tawag doon. Aseptic technique, principle of asepsis, clean to clean, dirty to dirty. Bahay is clean, no? Isolated kayo, naka-quarantine kayo. Eh meron kayong kamag-anak na pupunta ng ospital, which is a dirty place, tapos uuwi. Eh di, dirty to clean na yon, contaminated na yung bahay nyo. Doorknob pa lang, contaminated na kasi hinawakan niya eh. It doesn't make any sense kung talagang mag-uusap tayo about science. Kung totoo yung virus, kaya kagabi nag-comment ako no, may nagsabi na hindi totoo daw yung bid ko kaya lang ang dami daw confusion. Sabi ko no, hindi totoo 'yan. No, pwede ko na sabihin sa inyo. Hindi yan medical misinformation. Megan Cortas Lasida, good evening. Good evening sa iyo. No, hindi yan medical information. Bakit? Kasi 2024 na hindi pa rin na-isolate. Pero merong Bechin. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Hindi pa na-isolate yung virus, pero meron ng gamot. It doesn't make any sense. Di ba? 1.2, 1.5 microns ang butas ng face diaper, ang bid ko 0.9. Eh di tagos. Kaya nga eh, eto nga, so eto, no? Paper towel, pwede pala akong maglakad na nakaganito kasi nakamas ako eh. Di ba? And yet, may mga naniniwala, no? Kaya ang masama talaga niyan, guys, pag totoong may pumutok na pandemic, yung madaming matitegi lalo. Kasi mabibigyan sila ng false hope na, uy, pwede naman pala. Pwede naman pala to. Ginawa yung bid ko para sa turok. Yeah, obviously. The sad thing is, bakit may mga tao na naniniwala? Yun ang gusto ko talagang maimbestigahan eh. Bakit may mga taong naniniwala? Andiyan eh, obvious na eh. Imagine mo, basta, kunyari yung restaurant, bawal lang hindi nakamas, tapos nakaganito ka, papapayagan ka kasi nakamas ka eh. Hindi na pinag-uusapan yung mga micron na yan. Hindi na pinag-uusapan. Basta nakamas. So, ibig sabihin, ang tinetest lang talaga nila is compliance. Kung ikaw, susunod o hindi. Wala nang scientific,
Pati nga yung mga taga California na super liberal, super sampalataya sa Bitcoin, may nakikita akong mga clips, yung mga comedy show nila, eh, 'no, pinagtatawanan na rin yung pagsusuot ng mask. Pero siyempre may mga naniniwala pa din. Nakakatawa yung mga Pinoy mask up daw agad. Talaga? Kaya nga sabi ko sa inyo, eh, nung a few years ago, nung kasagsagan nito, 2021, pinakita ko na hindi ako nagma-mask at saka wala akong betsin. May nag-comment sabi, "Naturingan kang prepper, 'di ka nagma-mask." Sabi ko, "Exactly. Hindi mo ba tinatanong sarili mo, ano kaya alam nitong si Jason na hindi ko alam?" 'No? Why do they always assume na mas may alam sila sa akin? Let them out, let them out. Mga aso ko ano, ayaw lumabas kasi kagabi may thunderstorms, eh. Ayaw lumabas. Anyway, 'yan, Neng Ne Ri, Scamdemic, Valbonia, good evening, good evening sa'yo. No, thank you sa mga do'n sa kinoment mo na ano, hindi ko maintindihan yung SEERS, no? Yung pala yun, no? So, eto pa 'no, guys, may mga kababayan tayo, they always assume na may mas alam sila. Paano kayong may mas alam, eh, bago nga lang daw 'to, 'di ba? Kaya nga novel, novel is new, novel coronavirus. Basta ako, ang gumising sa akin yung mga taong grasa. Walang restriction sa kanila, natutulog sa labas, kinakalkal mga pinagkainan natin sa basuran, pinupulot ang yosi na tinapon natin, humiga sa bangketa, may dura, walang mask, walang bakuna, walang alcohol nga eh, di ba? Di ba alam nyo, sa Pilipinas, nagkaabusan ng alcohol. Actually, hindi naman sa Pilipinas eh. Sa buong mundo, maski dito sa US eh. Nagkaubusan ng alcohol, nagkaubusan ng ano yung panlinis ng kamay, sanitizer, hand sanitizer. Yung kaibigan na miss ko taga California, gusto pang, "Uy, meron kayo diyan, i-ship niyo naman dito." No, bayaran daw nila sa amin. May ano ka, swerte. So, as a prepper, siyempre nag-prepare din ako niyan, eh, meron akong stock. Pero Gary, tignan mo, kaya nga napanood ko yung video mo, eh. Meron pa ring mga bulag na hindi naniwala. Alam niyo sumasagot pa yung iba, eh. "Ay, ano kaya hindi nahahawa yung mga taong grasa kasi ano 'yan, may social distancing." Ha? Social distancing, eh, 'pag nag-abot ka ng barya, 'di contaminated na 'yun, eh, 'di ba? Clean clean to dirty na 'yun, eh. Dirty to clean na pala 'yun, eh. Anong sinasabi mong social distancing? May sumasagot pa talaga. Tapos sabi ko, "Ay, kung totoo 'yang virus, dapat nabaltaan na natin, nagtumbahan yung mga taong grasa na 'yan o yung mga homeless dito sa Amerika." Sabi sa akin nung dati kong kaibigan 'no, ang sabi, "Sigurado ka walang namamatay na taong grasa?" 'Di ba may sagot pa rin? May sagot pa rin sila. Hilarious ang reasoning ng mga sheeple. Kaya nga eh, do'n ako minsan pagka meron akong kausap na gano'n, natitigilan ako kasi na-amaze ako sa katangahan ng kausap ko. Natitigilan ako hindi dahil wala akong maisagot. Ang dami naglalaro sa isip ko, ba't napakatanga ng ganitong taong 'to? Paano 'to pinalaki? Bago ako hindi ako nagre-react talaga, una napapagalitan ako, eh. Iniisip ko sa sarili ko, napakatanga nito. Paano pinalaki 'to ng magulang at, kahit anong sabihin ko siguro hindi maniniwala 'to. Kaya akala nila nanalo na sila dahil tumahimik ako, pero napapakagat labi na lang ako 'no. Kasi sabi ng lola ko, "Kung wala kang sasabihing maganda, wag ka na magsalita." Kaya minsan tumatahimik na lang ako, pero yun nga, yung mga kausap ko akala nila nanalo na sila. Maski sa computer 'no, 'pag hindi ako nag-reply akala nila nanalo na sila. Pero ako napapakagat na ako ng labi ko na, "Napakatanga nito, hindi 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 ka mananalo dito." Na-amaze ako. Amazing talaga ang katangahan nila. Yeah, I'm sorry to say, na-amaze ako sa katangahan talaga. Na Diyos ko po, may ganito palang tao. 'No, na kahit ibigay mo sa kanila, isampal mo sa mukha nila yung ebidensya, magrarason pa rin ng nakakabwisit, 'no? Ma Katangahan yung virus, dami na yan kahit isampal mo, hindi yan maniniwala sa'yo tapos may sasabihin pa ring nakakainis. Kaya tatahimik na lang ako, sabi ko, "Diyos ko po, move on na lang ako dun sa susunod." Baka 'di ba guys 'no, kung naalala niyo a few months ago,
Gumawa ako ng video, sabi ko, paano mo ililigtas yung ayaw magpaligtas? Hindi ako pastor, no? Pero yung ito lang, yung sa mga nalalaman ko lang and mga sinishare ko, no? Paano mo nga paano mo nga ililigtas yung ayaw magpaligtas, no? Alam ko, dumaan na kayo sa ganyan eh, na meron kayong mga mahal sa buhay, kamag-anak, kapatid, gusto mo iligtas, pero ayaw eh. Anong gagawin? Kami nga magkakapatid, 8 kami magkakapatid. Meron kaming group chat. I'm sure yung isa rito mapapanood yung video na 'to, 'no. Meron kaming group chat, pero walang pumapansin sa mga pino-post ko, 'no. Walang pumapansin sa mga sinasabi ko, anong gagawin ko, 'no? And siyempre ano sila, kamag-anak mo, kapatid ko nga, eh, and their families. So ito ang prediction ko diyan guys, 'no. Prediction ko, fearless forecast. In the future, 'pag naging evident na 'to, na yung scam na 'to, 'pag evident na, may mga magre-reach out sa inyo, sa atin, na mga dati niyong kakilala na, "Uy, 'no, tama ka pala. Paano ba 'to made-detox?" Yun ang ano, at that time 'no, 'pag dumating yun, ako iniisip ko na, ano ba sasabihin ko pagka ano, 'di ba? Kahit papaano meron diyan na makaka-realize. Yan din naging instinct ko nung una, ang bugso ng lockdown, nag-observe ako sa mga taong grasa at basurero dumadaan sa lugar ko. Yes, dito kasi sa Amerika 'no, meron tinatawag na tent city, yan sa California meron. Sa Austin, Texas meron, may mga yun. So dapat sila una yung matitegi kasi hindi nga ano, eh, hindi sila kumakain ng tama, natutulog sila maduming lugar, tapos wala silang hand sanitizer. Kung kayo namomroblema kayo saan makakabili ng alcohol at hand sanitizer, yung mga yan never nag-hand sanitizer. Sabi ng iba, "O paano mo nalaman?" Eh, wala nga silang pambiling pagkain, bibili pa ng hand sanitizer, ano ka ba? 'Di ba parang logic lang, eh. Yan din sa akin sir, mga post ko walang nagla-like. Naku, neng, neng, hindi ka nag-iisa. Ako din ganyan. Kaya nga 'di ba ito ginawa ko 'tong account na 'to, kasi dun sa original account ko, yung talagang legit account ko, wala nagla-like. Feeling ko in-unfollow na nila ako, eh. Kaya nga iba, isa-isa tinanggal-tanggal ko na rin, eh. Kaya dati ang friends ko dun sa original account ko 1,400 plus, ngayon 200 plus na lang. Gusto ko pa ngang bawasan, eh, ayaw lang ng miss ko kasi. Eh, baka mamaya 'pag nag-family reunion 'pag nag-family reunion, okey ano ka kasi mga kamag-anak ko na lang talaga yung tinira ko. Sorry dun sa mga kakilala ko, na tinanggal ko dun, 'no, kasi mga tinira ko na lang talaga mga kamag-anak ko. Just for the sake na baka kasi magkita, 'no? So yun nga, 'no, inisip pa nila gusto mo, mapahamak sila at nanakot daw. Ako, gusto lang naman natin na mabuksan mata nila at pangunawa kasi nasa harap na nila ang dami ng patay. Tamik o karniser. Yeah, ang dami. Dati, mga ordinaryong tao lang natitegi, walang pumapansin. Eh, paano ngayon mga doktor na? Yung sa UP, ilan yun? Parang abi ko, grabe naman coincidence nito. Ilan ba yun? Tatlo? Doon sa lima o lima sila na ano, ang dami naman. Tapos mga doktor. Eh, 'di ba? Kaya nga nag-post din ako eh. Isa sa mga argument nila sa akin dati. Bakit doktor ka ba? Expert ka ba? Eh sino ba ang expert? Ultimo yung mga doktor, 'di ba? Wala ring alam diyan sa bid ko kasi bago lang nga. It's novel. Novel, it's new. Patay mali mga bakunado. Kasi sila ang may virus, Juni Cabantao, Rachel Lapinig Libria. Sa akin din, sir, lahat ng post ko about pandemic, wala na isa nagla-like. Family and friends, wala. Kaya sabi ko, Rachel, hindi ka nag-iisa. Marami tayo, no? Kaya nga sabi ko dati, akala ko lang ang nakakapansin. Kasi sa grupo namin magkakaibigan, 10 pamilya, kami lang ang hindi naniniwala pero sila sampalataya. Pero eto ka, sa 10 naming magkakaibigan dito sa US, dito sa Houston, Texas, nagka-camping-camping nga kami dati. 10 kami, ako lang hindi. Lahat sila nag-positive na sa bid ko. Yung iba nga 2 beses pa nag-positive, eh. So, paano nangyari yun? Ako rin noon palaging restricted, test B. Kaya nga, sabi ko ba, parang si Meta nga hindi na ako pinapansin, or nag-iingat na ako, eh. Kawawa naman ang kapatid ko na lalaki at family niya sa LA. Nurse ang asawa niya. May dalawa silang sons, natali ang sister-in-law ko sa system. Yeah,
Kaya nga do'n sa mga pino-post, Dean St. John 'no, "Salute to the unvax, you took ano, what, great courage para labanan 'tong pressure na 'to." Saludo ako talaga do'n sa lalo na yung mga nagsasabi na, "Uy, nawalan sila ng trabaho dahil dito." Kasi ano, tinamaan ako dati nun sa ano 'no, yung sa nadaanan ko din yung video ni Miss Lynn Agno. May nagko-comment kasi daw sa kanya na, ay hindi raw makapasok sa mall, hindi makakain sa restaurant. Ipagpapalit mo yung buhay mo sa mall, sa pagkain sa restaurant, pagpapalit mo, 'di ba? Eh, kung dati siguro last year medyo 50-50 pa kayo kung naniniwala kayo o hindi. 2024 na, eh, mga doktor na yung nagtutumbahan na ngayon. Oh, mga doktor na. Hindi pa rin kayo siguro kinakabahan na yung iba, 'di ba? Ang sa akin lang, 'no, eh, sige bibigyan ko kayo ng ano, hindi ako makapaniwala na pati doktor pumayag maging daga for experiment. Gary Alvaro kasi ano 'yan, eh, ganito 'yan, eh, dun mo nga ano, yun nga ang gusto ko i-research 'no, ano, ano ba talaga ang ano, ang dahilan para maniwala ka sa ganito? Kasi ano 'to, eh, ano ba 'yan tawag nila, mass formation 'to, eh. Mass formation, brainwashing 'to. Ang una nga daw tinatamaan nito yung mga educated people, yung matataas pinag-aralan. Hindi na ako lalayo, may kaibigan ako dati, kasama ko pang CI, clinical instructor sa Lucena, 'no? Nag-masteral, nag-PhD. So may masteral, so RN na, MSN pa, may PhD pa. Nakita ko nag-post sa FB a few years ago. Nagpunta sila sa beach sa Sariaya, mga anak niya naka-face mask. So hindi ko talaga napigilan sarili ko. Sabi ng miss ko, "Wag mo ng ano, wag ka na mag-comment." Sabi ko, "Record ba talaga diyan mag-face mask sa beach?" "Ay hindi sir, nakasanayan na namin. Nurse ka, may MSN ka, may PhD ka. Magpe-face mask ka sa beach?" Hindi ko ma-gets yung rationale. Yung mga pinag-aralan natin sa epidemiology, anong nangyari? Parang yung 'pag ikaw na brainwash ka, lahat ng nalalaman mo tinapon mo na. So similar with the mga doktor, kahit gaano kaya nga 'di ba sabi proven na sa mass formation, sa brainwashing, ang unang tinatamaan yung mga highly educated people. Kaya siguro hindi rin tinamaan yung mga ano, yung mga taong grasa, 'no, hats off to them. Parang na-hypnotize, yeah, yeah, parang gano'n na nga. 'No, 'pag alam niyo 'yun, parang 'pag nabudol ka, 'no, isasantabi mo or yung nalalaman mo, hindi mo gagamitin. Susunod ka lang talaga, susunod ka lang. Focus ka lang dito, focus ka lang dun. Gano'n, parang gano'n yung 'pag nabudol ka, gano'n din sila. So, sabi ko nga 'no, nag-post din ako, gumawa rin akong video a few months ago na hindi hindi measurement ng intelligence yung ano natin, academic achievement. 'No? May mga I believe and I've seen it, may mga taong matatalino pero hindi nakatapos ng pag-aaral. May mga matataas ang pinag-aralan naman, may mga degree pero napakabobo. Alam niyo ba 'yon? I'm sure kayo, meron kayong naka-encounter sa nakatrabaho niyo na magtataka ka, "Paano 'to nakapasok? Paano nakapasok 'to sa kumpanya namin? Eh, napakabobo nito, napakatanga." Eh, meron pa kaming kaibigan, eh, do'n sa 10 naming ano, eh, ano, RN dito. Na nurse practitioner. Pero napakabobo, nakikipagdebate sa'kin about bid ko. Sinabi niya sa'kin, "Oh, basta magfe-face mask kayo bago kumain," ganyan. Ako natigilan talaga ako, pinigilan ako ng misis ko na 'wag na ako mag-reply. Gusto ko sanang sabihin, "Anong nangyayari sa bid ko pagka kumakain ka? Ano 'yan, naka-hover lang ganyan?" Hindi hindi na ako nag-reply kaya I think inisip nila na nanalo na sila pero minsan natitigilan talaga ako sa katangahan, eh, yung level ng katangahan na napapakagat labi ako, eh. Nurse practitioner 'to, kaya ay guys 'no, naniniwala talaga ako yung meron ng experiment diyan 'di ba, ginawan ko na look back yung mga previous uploads ko. Just because may natapos ka, matalino ka, hindi. Kaya daw tayo na ano, nakatapos sa pag-aaral dahil nag-comply tayo sa requirements ng school, 'no?
pero hindi naman talaga mineasure yung intelligence. True na hindi lahat pero 'di ba, yung iba kasi bookish lang, magaling lang ano, mag-memorize, 'di ba? Pero nakakapasa. Di insane diyan, sayang pinag-aralan. Mga doktor nga na mga mukhang pera ang ginamit din sa tanas para marami silang mabudol. Yan nga eh, sabi ko, siguro yung mga doktor na influencers, nga si Dr. Rose Pig, no? Baka ano, placebo binigay diyan eh, 'di ba? Or distilled water. Critical thinking samahan pa ng intuition. Kaya guys, sabi ko sa inyo, 'di ba? May mga nakilala kayo or may katrabaho kayo, magtataka kayo, paano nakapasok 'to dito eh, napakatanga nito, 'di ba? Kasi natapos lang nila yung requirements, 'di ba? Na-complete nila yung requirements sa school, sa mga seminar, or yun nga, no? Mostly naman, pag sa school, ano eh, kung ano yung pinag-aralan, yun din ang exam. So, yung iba magaling mag-memorize. Pero walang analytical thinking, walang critical thinking, no? Kaya hindi talaga mame-measure yung intelligence just because graduate ka ng school na ganyan. Pinag-aayabang pa nila. Sa Pilipinas, no, very particular tayo kung saan graduate. Uy, graduate ng LaSalle, graduate ng ano. Alam nyo ba dito sa US, wala silang pakialam kung saan ka graduate. Basta competent ka, no? Hindi nila ano yan dito. Patay na nga ba si Princess of Wales? Nagkaroon ng abdominal surgery last Jan pero no show until now. May nabasa ako na speculation. Na test B, alam nyo, yeah, speculation lang eh. Pati sa royal family, no, there is something going on na hindi nila pinapaalam. Indoctrination lang kasi. Kaya nga to the point, may nakita ako mga nagpo-post, no, na yung school, inimbento lang yan nila Rockefeller, no, para ma-program yung mga bata. Tayo. Sir, magandang gabi from South Gun Prepper. Nako, may update tayo regarding dyan sa ano, sa ang tawag doon, sa 556 and revised IRR, no? Hindi maganda para sa Pilipinas. Kaya yung iba natutuwa, no? Papayagan na kayo na magkaroon ng 556 pero may kapalit 'yan. Hindi ko pwede pang sabihin kasi masusunog yung ano natin, yung source natin sa PNP. Pero abangan nyo na lang pag na-publish na. Ano pa, mga doktor, mga mukhang pera, ginamit din sa tanas. Sa grupo ko, Zumba 20 kami. Ako lang ang walang tuklaw, lahat sila tuklamado tapos may libreng flu box sa ospital, libre yon. Nagkagulo sila, pumunta agad sa pila, natawa na lang ako sa sarili ko, sumasampalataya pa rin sa tuklaw at minsan nagpe-face mask pa. Yeah, ganyan nga eh. Dito nga libre din yung ano eh, libre ang flu box, no? Libre. And dapat pag nagtatrabaho ka dito sa healthcare, dapat yearly may flu box ka. Pero tumigil na nga ako magpa-flu box noong 2017, 2018. Kasi may usapan ng mga preppers dito sa US na pag magdedepop, idadaan sa betchin. Kasi daw, pag betchin, hindi natin kina-question kung anong laman, no? Kaya doon sa makakapanood dito na nurse, no? 'Di ba pag nagbibigay tayo ng gamot, kasama sa instruction, babasahin natin yung content ng gamot. Eh ba't yung betchin, hindi nila nilalabas yung content, 'di ba? Doon pa lang magduda na kayo. Sa sobrang daming pinag-aralan, nakalimutan na tuloy yung salita at kahulugan ng experimental. Kaya nga, yung kaklase ko ng high school sa FEU, nag-nursing, hindi ko alam kung saan siya nag-nursing eh. Tapos, nurse ngayon sa Canada, nagma-masteral pa siya. Yung definition ng betchin eh, nagkakatalo kami. Sabi ko, di ba ang definition ng betchin is live attenuated virus na magbibigay sa iyo ng immunity. Anong source mo? Google pala ang source mo eh. Dapat daw ano, peer reviewed. Sabi ko, sige, sumuko na ako. Sige, hintayin ko na lang na may tumubong kamay dyan sa noo mo. Ayaw makinig eh. Di ba ka? Bukod sa brainwashing, meron din silang tatawag na illusion of intelligence at psychological barrier, aka willful blindness. Yeah, illusion of intelligence. Yeah, yung shinare ko ng video, di ba? Yung may PhD, nagtatrabaho sa BioNTech, gumagawa daw sila ng testing kits. Akala niya siya pinakamatalino sa group, pasayo-sayo pa siya. Nung lumabas yung IQ test, siya yung pinakabobo.
pinakamababang ano, IQ. O check niyo yung previous videos ko, 'no, about intelligence. Nakakatawa, hindi nakakatuwa, eh, nakakatawa sila, 'no, 'pag dumating yung gano'n yung moment na learning moment. Ako nga mga Connie, Francisco, ako nga mga classmate ko puro highly intellectual. Licensed engineer, lawyer, inaway pa ako dahil pinigilan ko sila at pinagtawanan ako sa pagiging conspiracy theorist daw. Alam niyo dati 'no, yung conspiracy theories, parang pinagtatawanan pero ngayon parang proud na. Proud na ako. Sige, tawagin niyo ako conspiracy theorist. At least buhay ako at saka wala akong sakit. Ay yung mga tumatawag sa ating conspiracy theories, iba nategi na. Yung iba may nararamdaman na, yung iba ano, ilang beses na nag-positive sa bid ko. Sige, tawagin niyo na akong conspiracy theorist. Wala, actually parang proud na nga ako eh. Bumaliktad na. Sabi ko nga, ano na ba score? 60-0 na ba? Lahat halos na sinabi ng mga conspiracy theorists, nagkatotoo na. Iniintay ko na lang, ano dyan, yung flat earth, ano pa ba? Yung pag-landing sa moon, kino-question ko na rin yan eh. Sabi ko, mukhang ano to ah. And ako mismo, nagpunta ako sa NASA, no? Nakita ko yung diorama nila eh. Sabi ko, putya, pag nilagyan mo ng camera to, talagang hindi, pwede kang maloko eh, na nagpunta ka nga sa buwan eh. Ako nagpunta. Kaya yung ibang ano naman, flat earthers nagagalit sa akin. Nagpunta daw ako sa NASA. Tinanggal pa nga ako sa group eh. Sabi ko, bakit sila nagagalit sa akin eh? Ako nga, may ebidensya ako eh. Nagpunta mismo ako sa NASA ilang beses. No? Sila, pinagbabasihan lang nila based on mga share sa Facebook. Ako talaga, man of science ako eh. Kailangan may ebidensya bago ako mag-conclude. Hindi pwede yung hearsay, tsaka yung mga video-video lang. Hindi ako nakokontento dyan. I have to see it for myself. Mahawaan ko. Sobrang katangahan pala sir na may pinag-aralan, Juni Cabantaw. Kasi nga, may scientific explanation dyan eh. Kaya nga daw sila yung unang tinatamaan eh, yung mga mataas ang pinag-aralan. Sabi ko sa inyo, kasama kong CI, clinical instructor dati dyan sa Lucena. May MSN, masteral yon sa nursing. Tapos yung isa may PhD pa siya. So dalawa, doktor na siya actually. May doctorate siya eh. Pero nagmamas at nag-post pa siya sa FB niya, naka tatlong booster na daw siya. Na tatlong booster na. Sabi ko, pinigilan ko yung sarili ko, hindi ko na siya sabi ko, ano pa, ano pang silbi? Eh kung hindi ka naniwala sa akin nung unang 2 shots, ngayon ka pa ba maniniwala sa akin, nagpa-booster ka na pala? Wala na. Okay, sabi ko, sige, bahala na siya sa buhay niya. Tapos, kachat ko yung kay common friend namin, nurse din, common friend namin, Sir Alvin, nasa Canada na. Sabi niya, "Sir, parang nagdududa na rin si Sir ano hindi ko sabihin pangalan, no? Ayoko mamahiya. Nagdududa na rin kasi nung ano daw siya, yung ano sabi niya, parang yung mga test kits daw, parang may kaduda-dudang serial number eh. Ang dating is parang alam na kung magiging positive ka or negative, parang ganun, no? Mass formation psychosis is real. Pharmakeia yan. Yeah, tama. May 5 taon na ako sa UK as a nurse, sir. Nanindigan ako na ayaw ko talaga magpaturok sa awa ng Diyos. Buhay pa ako at lalo pa lumalim pananampalataya ako sa Diyos. Tamik o Carnicer, 'di ba sa UK yung yung Pilipina hero, pinakaunang nagturok ng Bidco box sa UK. Saludo ako sa inyo kasi ano, tama yung post na yung video na salute to the unbox. Lalo na kasi ako, wala na ako sa sa clinic nung pumutok to, no. Nag-iba na ako ng linya. Hindi na ako nagne-nurse. Iba nagtatang, ano na ginagawa mo sir? Nag-aartista na ako eh. Joke lang. Hindi na ako nagne-nurse eh. Kaya saludo ako sa inyo, lalo na yung mga nasa no, nasa trabaho na hindi talaga pumayag. Ano na naman mga tao, pinalalaki ang issue ng pertussis at hinikayat na naman bakunahan mga bata. Dati kasi 5 below, hindi pwede bakunahan ng bid ko. Kaya ayan, gumawa sila para sa 5. Oo nga no. Tesby, very salamat sa sa analysis, no? Kasi parehas na parehas yung pattern. Alam niyo ba dati nung unang labas ng bid ko, unang labas ng bid ko 19, ano sabi nila? Exempted ang mga bata sa pagmamas. Naalala niyo 'yon?
Hindi hindi required mga bata kasi daw hindi tinatablan ng bidco. So napansin nila, "Uy, ang daming hindi nagma-mask." Naglabas sila ng Delta variant. "Uy, para sa mga bata 'to, mga bata ang tinatamaan dito, kaya dapat mag-mask sa mga bata." Kaya kawawa yung mga bata, naku. Minsan may nakakasabay ako sa Walmart, naggo-grocery. Alam mo 'yun, yung mga 1-year-old, mga toddlers, 1-year-old, 2 tinatanggal nila, umiiyak, ayaw nila na naka-mask sila. Pero yung magulang pinipilit. Nakakaawa kasi hindi ko naman siya puwedeng pakialaman, 'di ba? Parent ano ako baka ako pa yung mademanda. Hindi ko puwedeng pakialaman yung magulang, 'di ba? As long as wala namang immediate danger. Pero kita niyo nagpupumiglas yung bata, yung buti pa yung bata, yung toddler 'no, may common sense. Ayoko niyan, tinatanggal yung mask, 'no? So imagine niyo naglabas sila ng variant specifically para sa bata, Delta variant. And kung nandito sana si Duque, tanungin niyo, "Sir, ano na po nangyari dun sa Delta variant? Ano nangyari dun sa monkeypox? Ano nangyari dun sa Nipah virus?" Wala silang inasabing updates. Bakit? Kasi nawala na ang kusa. Nawala na kasi walang pumapansin. Alam niyo yun, yung parang meron kayong kaibigan sa grupo or kaklase na papansin ng papansin kung ano nung ginagawa. Pag hindi niyo pinansin, tumatahimik lang. Ganun. Ganun lang eh. Marcos Ortiz, may ilang friends pa nga ako nag-post, sabi, "If you're unvaccinated, stay away from me and my family." Meron pa nagsabi, "Tigas ng ulo nyo, pandemic of the unvaccinated." Di ko na sila pinansin, silent treatment na lang. Ayan nga, yan talaga. Yan talaga, nakakabwisit. Ako nga, yung group chat namin magkakapatid eh, sabi nung bunso namin, no, magpa-party dun sa ate ko, birthday ng mami ko. Nag-comment ba naman yung bunso naming kapatid na nasa Qatar, ang sabi, "Uy, yung imbitahin niyo lang diyan, sigurado may betsin, ha." Sabi ko, "Bakit, anong pinagkaiba ng walang betsin sa may betsin? 'Di ba pareho, 'di ba kahit may betsin ka nagpa-positive ka pa rin?" Hindi na masagot, 'di ba? Bago ako maniwala sa'yo or bago ka magbitaw ng salita, na-research mo na ba yung alam mo ba yung sinasabi mo? 'Di ba? Kapatid ko mismo nagsabi, "Wag daw mag-imbita ng hindi ng walang betsin." Bakit? Anong pinagkaiba ng walang betsin sa may betsin? Kasi yun yung pinupush na agenda, 'di ba? Pag-awayin, paghiwalayin. Oy, eto mga may betsin, eto unbetchinated, 'di ba? Tapos eto, ikahihiya natin 'to, aasarin natin 'to, tatakwil natin 'tong mga 'to kasi ayaw nilang magpa-betsin eh. Sila ang dahilan kung ano nga 'yun? Meron in term na ginagamit nila, sila yung dahilan kung bakit namamatay yung mga grandma, grandpa, 'no? Yung super spreader 'tong mga 'to, ayan, naimbento yung super spreader, 'no? Tagal ko nag-aral, eh, wala akong na-encounter na word na super spreader. Ngayon lang nila inimbento rin nila 'yan, super spreader, 'no? Sabi ni Billy Boy, dapat talagang mawala mga tanga at mataas ang pinag-aralan, pati mga palamunin. Machete Balawis. If you recall, guys, no, kung matagal na kayo nagfa-follow sa akin, gumawa rin ako ng video a few months ago na in-inform ko kayo na yung dating presidente ng France, gumawa siya ng libro about the Pope. And doon sa ginawa niyang libro, manual for the Pope, ang sabi doon, ang una daw nilang kakalusin or ititegi yung mga tanga. Sabi niyong iba, "Bakit mga tanga, sir?" Kasi yung mga tanga daw, kahit sabihin mo yung totoo, pipila pa din. Remember that. Ay, di porket walang nagre-react sa mga post natin, wala na-reach yung post natin. Yes, may na-reach yan. Oo, may na-reach yan, guys, no? May na-reach yung mga post natin, yung mga paalala natin, may na-reach. Pero, ibig sabihin, hindi nila kino-confirm. Yun lang, ayaw nila i-confirm. Imbis na pertussis ang narrative nila, dapat pandemic of the coincidence. Nga, grabe yung coincidence ngayon, lalo naman sa mga doktor. I'm sorry, marami akong kaibigan doktor, no? Yung isa pang kaibigan ko na medrep, asawa niya doktor eh. I have nothing against doctors. Marami akong kaibigan doktor, no? It just so happen na sa plano nila, inuna nila yung mga frontliners, no? So hindi lang actually doktor, pati nurses.
marami rin na biktima eh. Doktor and nurse, 'di ba 'yun ang una nila? Ako rin noon palaging restricted. Kaya nga eh, ang kawawa diyan pati ano, 'no, 'wag sana, "Uy, decide ka na mag-artista, ako naman gumali sa'yo." Joke lang. Jed Bautista takot kasi sila. Sabi ni John Rockefeller, dapat daw population of workers not thinkers. Tama, tama, 'no. Kailangan kasi pyramiding 'yan eh. Kailangan nila ng workers sa baba para yung mga elites na ilan, the elite few, sila-sila naman 'yan, alam niyo kung sino sila, 'no, they will stay in power, 'no? Hindi sila mabubuhay ng walang ano, eh, workers. Parang meron ata dating site for pure blood. "Sir, hirap maghanap ng babae na walang bakuna, paano na?" Eto guys 'no, in terms of dating or paghahanap ng partner, ano 'to, kahit papaano makinig kayo sa'kin kasi siyempre may experience na tayo diyan. Dati tayong ano, dati tayong mahirap na magsalita. Anyway, yung mga ganyang bagay dapat hindi hinahanap yan, eh, darating yan. Pero dapat pupunta ka dun sa ano, sa mga lugar na sa tingin mo dun sila tumatambay. Example, sa tingin niyo sa tumatambay yung mga pure blood, oh, 'di ba? Or or example na lang saan ka kunyari naghahanap ka ng mabuting babae, example, babae, lalaki, babae. Naghahanap ka ng mabuting babae pero naghahanap ka sa bar, wala kang I'm sure meron diyan isa, dalawa 'no, hindi ko nilalahat, pero what are your chances, 'di ba? So mas malaki dapat yung chances mo. So in terms of paghahanap ng pure blood, ay hindi yan hinahanap pero tumambay ka kung saan tumatambay yung mga pure blood. In terms of chat rooms, discussions, or kung sino yung mga fina-follow nila, follow mo din, doon ka. Minsan hindi mo ano eh, minsan hindi mo pwedeng ipilit eh na just because naghahanap ka, may makikita ka. Minsan mas maganda pa yung magugulat ka na lang na ano eh, may makakatabi ka pala, uy, uy, yun na yun. Kaka-online ko lang na grandpa, ganun ba, Jed? Same Same experience sa akin, may nag-invite ng party kaya no box, no entry. Di lalo ayoko mag-attend kasi lahat sila meron ano, sasoluhin ko lahat ng shedding nila. Test BLM, yun nga eh, akala nila, akala ng iba, we're missing out. Alam nyo ba yon? Kung may makakapanood dito na may betchin, no? Akala nyo ba, we're missing out pag hindi nyo kami iniimbita, pag hindi nyo kami sinasama? Uy, okay lang, no? Okay lang. Hindi nyo alam kasi yung reverse eh. Alam mo, may mga documented na unvaccinated na ano, sumasama ang pakiramdam pag may nakakatabi na ano, na may betchin. I'm sorry, no? May mga ganun talaga. Hindi ko pwedeng hindi pansinin yun kasi documented na eh. Marami na may message sa akin na, "Sir, ganito nangyari sa akin, ganyan." Hindi ko pwede sabihin na hindi totoo yan. Na nga eh. Sinasabi na nga eh. 'Di ba? Kaya okay lang. Sabi ko, yung mga panlalait dati sa akin, no? Or pang-aasar, okey lang 'yun, 'no? Kasi nagkakatotoo na 'yung mga pinagsasabi ko, eh. And ang fearless forecast ko nga darating 'yung time, meron diyan magre-reach out sa'kin na, "Uy, totoo pala 'yung sinasabi mo, paano ba mag-detox?" Ah, at that time siguro 'pag dumating 'yung moment, I'm sure may makaka-relate, 'pag dumating 'yung gano'ng moment, matitigilan din kayo, mapapaisip, "Ano kayang gagawin ko?" Gaganti ako, magagalit, mumurahin ko siya, sabihin ko, "Ang tanga-tanga mo," or patawarin ko na lang and marami kayong mapapaisip. I'm sure hindi kaagad makakasagot, 'no? And ang pinaka-ano nga diyan na pinaghahandaan ko is hindi ako magagalit siguro pero ano sasabihin ko, 'di ba? Hindi ko rin alam kung paano ko siya iko-comfort or may mga nagsasabi about detox pero gumawa na ako ng video about it. Paano kayo made-detox yung tinusok sa inyo direct to the bloodstream. Tapos ikaw iinom ka lang ng barley, ng vitamins, matutulog ka ng maaga, iiwas ka sa radiation. Yung tinusok sa'yo direct to the ano yun, eh, DNA. Paano nangyari yun? Dapat kung may detox diyan, dapat ano rin, injectable din, no? Para sa akin ganun eh.
Kasi na-understand ko yung science ng mga betsin eh. Hindi pwede. Pagka uminom ka ng kahit ano or kumain ka, ipaprocess yan ng digestive system mo. Tapos the rest, itatai mo yan or iihi. Hindi yan pupunta sa DNA mo, no? Kasi pinaprocess eh. Sabi nila, yun daw, chelation. Chelation. I don't know. Pwede naman kasi sabi-sabi, hindi natin alam. Well, pero para sa akin siguro, ano, at least you try. Naniniwala din ako sa the power of the mind. Pag alam ng katawan mo nagagaling ka, if you believe in yourself nagagaling ka, baka gumaling ka. Madaming mga ganyang scenario sa may mga cancer eh. They believe it so much, they believe it so much na nagkakatotoo. The power of the mind. Don't discredit it. Gin kalamansi, gin bulag. Ayon sa pag-aaral ko, sa isip ko, mag-donate ng dugo para mapalitan ng bagong dugo. Ang problema kasi, pag yung betchin, dumikit do sa DNA mo. Yung bone marrow kasi natin, yun ang nagpo-produce ng dugo. No? Pag yung nagpo-produce mismo ng dugo is contaminated, nako, eh di kahit anong palit mo, hindi natin masabi, no? Pero sabi ko, let's be optimistic. Ang shedding is factual. Yeah. Sabi ko nga, based on reports, no? Madami na nagsasabi eh. Madami. So, hindi natin pwede basta i-discredit. Pero kasi certain metals yun, chelation, hindi natin alam ang laman ng mga yan. Hindi nga, yan nga eh, di ba? Sabi ko sa'yo, Jed, hindi nila pinapaalam. Di ba yung, ano nga yung Pfizer? Gumawa sila ng paraan para i-disclose nila yung content niyan after 20 years pa or so, patay na tayo. Paano kaya yung nagda-dialysis? Da-dialysis kasi, ang tinatanggal lang sa dialysis is ano eh, fluids and certain waste. No, may specific kasi na ano, eh, hindi natin alam kung ano nilagay nila eh. Ang problema diyan, guys, no. Ang nakakatakot pagka yung ano, yung alam niyo ba yun, nanobots ang nilagay nila eh, nanoparticles. Nanoparticles nilagay nila na hindi natin alam paano mag-react yun. Kung ordinaryong dumi, siguro makukuha sa dialysis. Eh, pero kung nanoparticles, di ba sa Japan nga, na-detect na yung mga betchin, may mga metal parts. Sa pag dumikit na sa cell wall, di ba yung spike. Yan, oo, tama. Neng, 75 years bago nila disclose, patay na tayo lahat. Siguro, ang tatalino nila, no? Ginagawa nila tayong bobo. 75 years, para siguradong patay na lahat. Wala na maghahabol, no? Yung Pfizer bago i-disclose, 'di ba? Dialysis ka sir. Yes, dialysis ako. Oh, yeah. Dialysis ako dati. So depende yan ha. Pag nagda-dialysis ka pa, kahit ano nga iba-ibang filter ginagamit, 'di ba? Pero it was binuksan nga namin yung filter eh. Mga fiber filters lang naman yung mga yun eh. Hindi naman yung kaya i-filter yung mga nanoparticles eh. 'Di ba? Walang detox. Ang DNA na sinama turok sa mRNA sa katawan mo, wala na, medyo ma-delay lang ng konti. Kung maiwasan mo matulog na cellphone mo ay malapit sa katawan mo, cellphone mo, o tumakal ka mga cell sites or in antennas, yun lang per once. Yan, datocraft, yan ang nakakatakot eh. Kasi I have yet to, I'm still researching, nag-observe pa rin ako, no? May mga nagsasabi, okay, I'm gonna mention it. Zombies. Or makokontrol daw nila yung mga nanoparticles. I have yet to, ano dyan, to confirm. Siyempre, puro speculation lang. Pero what if, hindi naman talaga magiging zombie? Na pag tinurn on lang nila yung device nila, lahat ng may mga nanoparticles na yan, ma-activate. Nakakatakot, no? Bilang pupunta sa puso, yayakapin yung puso mo, hindi ka na bila ka na lang matitig. Hindi natin alam. Kasi, alam niyo ba sa technology ngayon, wala nang imposible eh. Kaya na lang gawin. CEO ng Pfizer umamin na hindi betchin. Kaya nga, sumamin siya eh. Siya nga mismo hindi nagpa-betchin eh. Christina Pinka, may handa sa ipag ko, sinabihan ako na kung may turok daw, sana ako, hindi nila kailangan face mask. Kasi nahirapan sila, kaya umalis na lang ako.
katatapos nagtulungan na hindi ako kumain, ako lang kasi walang box. Christina Pinka, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Akala ng iba, 'no, na nakasama sa iyo 'yun, hindi, eh. Sabi, "Okey lang, sige kung ayaw niyo sa'kin 'di ba, sige kumain kayo." 'No? I'm not wishing them bad na may mangyari sa kanila, pero based on what's happening, tignan niyo mga dati nga hindi ako nagpo-post ng mga natitegi, pero nagpo-post na ako kasi nag-o-overflow na, eh. Yung iba dinadaanan ko lang dati, eh. Pero sabi ko, "Teka, teka, parang hindi na totoo ano, normal, doktor na natitegi ta's yung iba 3, 5 sabay-sabay." 'Di ba? Dati nga si, Doktora letter B, yung nasa Cebu, yung galit kay ano. Baka nga inuunti-unti na i-turn on kaya dumadami namamatay. Test B, yun nga ang hula ko eh. Or, June na talaga. Hinog na. Talagang kapit na kapit na yung ano, yung betchin sa DNA. Kasi yung sinesensor ba ang mRNA? Ang mRNA kasi para siya yung software eh. Software ng computer, babaguhin niya yung program ng computer mo. So similar with the mRNA, babaguhin niya yung program ng DNA mo. So parang June na. Parang tanga lang yung mga nagfi-face mask pa rin. Alam niyo minsan nanggigigil ako, eh, 'pag parang gusto kong ibaba, eh, ta's duraan ko sa mukha. Pero ako yung magmumukhang nasiraulo, pero para saan ba talaga 'yan? Sabi ko, I don't mind na mag-face mask for the right reason, pero yung katangahan na, naiirita na ako pagka sobrang tanga. CKD survivor, nagpa-transplant, okay na sana ang buhay nung nagpa-betchin saka nag-ano, positive and nadedo. Talaga. Chronic kidney disease survivor, talaga. Nakakainis talaga tapos kakain, yun nga, eh. Kaya kaya guys 'no, dun sa mga katulad kong unvaccinated, huwag niyo ng masamain. 2024 na, eh, 'no? Ang dami na nangyari, eh. 2024 na, huwag niyo ng masamain 'pag hindi tayo sinasama sa handaan, sa party-party, or mga group chat. O sige, okey lang, 'no? Okey lang yun. Ako at this point, okey lang. Yung mga kasabayan ko sa gym, mga naka-face diaper habang nagwo-workout, which is very bad. Kasi 'pag ikaw naggi-gym ka, nagko-consume ka ng energy and kailangan mo ng mataas na demand for oxygen, 'no? Tapos nag-aano sila and masama 'yun. Dalawang klase nagfe-face mask ngayon, yung isa kaartehan, yung pangalawa pangit sila. Totoo 'yan. May in-stock ako isa, eh, pa meron siyang picture na walang face mask, lalaki, grabe. Ayoko manlait pero grabe yung ang sama ng ilong. Sama, natawa ako. Balikan natin saglit yung paghahanap ng girl na pure blood din. Ay ako, similar, either pure blood or not, 'no, 'pag naghahanap kayo ng partner, babae or lalaki, ah, dapat alam niyo kung saan sila hanapin, 'no? Alam niyo kung saan sila hanapin. And minsan, sabi, hindi yan hinahanap kusa yung dumadating. Ako naniniwala ako sa gano'n, 'no? Dapat ano, dapat daw baguhin mo rin yung sarili mo. Make yourself, available na maging ano ka, maa-attract mo sila, yung hinahanap. Ano yung ibig sabihin? Kunyari 'pag ikaw nangingisda ka, 'di ba? Dapat yung pain mo nakaka-attract ng isda, 'di ba? Or mangingisda ka, hindi wala namang isda diyan, pond 'yan, do'n ka dapat sa may isda. Ano ibig sabihin niya? Alam mo kung saan sila tumatambay, alam mo sila saan hahanapin, and ikaw mismo dapat maka-attract ka, 'di ba? Otherwise, kahit makahanap mo sila, hindi ka rin naman nila papansinin kasi hindi mo binago yung sarili mo. Oy, Cindy Ito, kaano-ano mo si Ted Ito, pure blood from Tokyo. Oy, konnichiwa. Sa Japan, Ohio. Ohio gozaimasu. Ohio. May nakita ako dito sa bus, P2P, nangangaral pa ng Biblia tapos double mask pa, siraulo talaga. Ayun nga, eh, 'no, nangangaral sa Biblia pero naka-double mask, 'no?
Tama naman, naghanap ako ng babae walang betsin, sana lumapit kayo. Kuwento tayo high school days. Salute, konbanwa. Kahapon nanonood ako ng ano, eh, nanonood ako ng Sugod Bahay, yung mga 2016, 2017 ng Itbulaga, tatawa pa rin kami. Meron silang mga Japanese words kahapon, eh, no, ah, "Nosy kang daso ka, nosy kang daso ka." Sabi ko, ibig sabihin, sino kang Judas ka pala, eh. Decide ka na, basta ako manager mo. Oh, yun. Yeah, yung nagtatanong sa akin 'no, sabi ko, ito nga, din Saint John 'no, sabi ko, blessing in disguise din, kasi nung pumutok 'tong betsi na 'to, hindi na ako ano, nurse sa clinic 'no, hindi na ako nurse sa clinic, kaya sabi ko hindi na ako dumaan dun sa pressure na ganyan, yung sa pressure, okey? So sabi ko, everything has a reason talaga. Minsan tatanungin niyo, bakit ganito ka, bakit ganyan, meron palang dahilan 'no? Kaya, arigato gozaimasu. Kaya nga ano, naniniwala ako 'no, everything has a reason, 'no? Kung naniniwala kayo kay God or ibang religion niyo 'no, yung higher power may plano talaga para sa atin. Akala niyo, "Uy, wala akong trabaho," ganyan-ganyan, pero bilang pumutok yung pandemic, hindi ako na-pressure, okey. So, napaganda pa, 'di ba? May kapatid ako sa talaga? Insenyo. Oo nga, may reason, yeah. 'Yan. So 'yan, lahat may reason. And siguro yung pagsasalita ko dito 'no, may reason din. Bago ko tapusin 'tong video na 'to, mahaba na 'to, eh, 'no. Yung dun sa original account ko, sabi ko nga wala nang pumapansin sa akin, walang nagla-like, eh, I'm sure may nakakakita, 'no. Tapos, ah nag-browse ako tapos napunta ako sa mga ganitong grupo. Tapos sabi ko, mas maganda siguro gumawa ako ng isa pang account 'to, Vladimir Rasputin. Pero ang totoo kong pangalan Jason, ginawa ko 'to, sabi ko to protect myself kasi si Facebook at that time grabe ang restrictions, censorship, sabi ko baka ma-delete yung original account ko. Sayang yung mga pictures ko, memories and everything. Kaya ginawa ko 'to, 'no, may reason talaga. And then ginawa ko na 'tong Vladimir Rasputin, nagba-browse ako sa mga nagpo-post, yung mga truthers 'yan, napapanood ko sila Charlie. Sabi ko sa sarili ko, "Teka, kaya ko din yung ginagawa nila." And then meron din akong gusto i-share. Kaya siguro nagsimula, nagsimula kaya nagba-vlog ako dito, 'no? And do'n sa nagtatanong guys 'no, ito hindi kumikita 'tong account ko 'to. Actually kumita na siya $1.50. Ikaw ha? 'Yun, girls ulit. Naku, ibang topic 'yan, ibang topic, gagawa tayo ng ganyang ibang topic. So 'yun na lang siguro 'no, everything has a reason kung bakit nangyayari 'to 'no. Minsan akala mo mag-isa ka lang, hindi madami pala. And then akala mo 'no, ang bigat ng problema, ito proven na 'to guys. Last weekend nung nag-camping ako, yung kasama ko yung mga kaibigan ko, nag-sharing kami na share sila ng mga problema nila. Sabi ko na lang dun sa kaibigan ko, minsan akala mo ang bigat-bigat ng problema mo na hindi mo kakayanin, pero somewhere out there merong mas mabigat, na problema and then nilampasan nila. I Hindi ko sinasabi sa'yo na ikumpara mo yung sarili mo, pero kung sila nalampasan yung mas mabigat na problema, kaya mo din. Kaya natin nalampasan. Ako din, dumaan din ako sa ganyan, eh. Ah, Akala ko hindi ko na rin kaya yung problema, pero nalampasan ko din. Gano'n lang talaga, eh. Ang mga natatalo lang yung mga sumusuko early on. Yung mga first sign of problem, sumusuko, naku, yun yung mga natatalo. And then yun yung mga natitegi, yung iba easy way out, nagsu-suicide, 'no? Talaga, eh. And hindi niyo alam, the more na malampasan mo yung mga problems, lalo kang tumitibay. Totoo 'yan, 'no? Everything has a reason, pero paano yung mga nabiktima ng bakulam? Sad ano, it's, weird as it may sound, may reason pa din 'yan, eh. May reason pa rin. As of right now, hindi natin alam, pero later on malalaman din natin. Mahirap magbigay ng interpretation, bakit sila nabiktima, bakit sila na ano, pero may reason pa din, 'no? Kung naniniwala kayo sa higher power na may dahilan ng lahat,
Hindi yan basta aksidente lang. Hindi yan basta aksidente, hindi yan yung Big Bang Theory na aksidente lang na nabuo tayo. I-share ko nga sa inyo yung sabi sa akin nung anak ko, no, 11 years old, si AJ. Nag-camping kami. Pag nagka-camping kami, yun yung pagkakataon na nakakapag-usap kami. Mag-awa, kami lang, no? Father and son, nagkukwentuhan kami. Sabi niya sa akin, oh, guy, niya, Dad, yeah, my friend and I were talking that there's a proof that God exists, ganyan, ganyan. E di sabi ko sa kanya, alam mo, English speaking kasi yun eh. Kaya napipilitan lang mag-English. Sabi ko sa kanya, I came across a Facebook reel about the proof that God exists. Sabi ko sa kanya na he showed a book. A book, kunyari ito, libro. And then, if you believe in the higher power, it means that somebody made the book. It's not by accident that the pictures just drop from the heaven, the letters, the colors, the words. It happened by an accident. No, somebody made that book. Kaya, sabi ko, there is a God. Sino yung God na pinapanawala nyo? It's up to you. Pero there is a God. Otherwise, hindi mabubuo yung libro. Similar with our body, hindi aksidente. Sabi ko, it's not an accident that your eyes are brown, your hair is black, no, and your height is like this, and your complexion is like this. It's not by accident, no? So, ano tayo? May nagplano, may naggumawa sa atin. Boss, may share ako dito sa wall ko tungkol sa face diaper na nilagay sa bata tas namatay. Dahil hindi na makahinga dito sa bansa. Sa Taiwan. Okay, nasa Taiwan ka ba? Talaga. Crucial lang oxygen demand sa growth and development ng mga bata, no? Pati at mga anak at kapatid ko na pilitan magpabakulam dahil sa work. Yes, lahat, no? Yung misis ko may bakulam dahil sa work. Yung anak ko na nasa Austin College, nagpabakulam dahil sa school. But then how can I yung anak ko yun, sobrang talino na kahit explain ko sa kanya, ayaw maniwala rin sa akin, no? Sobrang talino ng anak ko na panganay, ang kinukuha niyang majors dalawa, major in math and physics, 'di ba? Anyway, so but then no, yung makakapanood nito na betchin, I'm still optimistic na hindi lahat ng betchin na ni-roll out nila may lason. That's true, hindi lahat. Kaya nga yung iba, iba-iba yung reaction eh. Yung iba, the moment na mabetchin ang tumutumba. Yung iba, after a few days, yung iba, wala lang. Kasi yung iba, placebo ang nilagay, no? Hindi naman nila totally zero ang population na gusto nila, 'di ba? Gusto lang nila magbawas, depop. Hindi naman nila gustong itegi lahat eh. Depop ang gusto nila, mababawasan lang. So, hopefully, ganun. Madami talaga napilitan dahil sa war. Yeah, yeah, Ray D. Guzman. Marami tayong mga loved ones, 'di ba? Pero to confuse Anton Mapa, madami talaga. Pero ang sa akin lang, guys, no, I understand those people na napilitan dahil sa trabaho, dahil sa school. Ang hindi ko talaga magets, yung nagpa-betchin dahil hindi raw siya nakakapasok sa mall at hindi nakakain sa restaurant. Yeah, meron akong subscriber doon sa YouTube channel ko. Jose Rizal Adventures. Message, ay sir, nagpaano na ako eh kasi hindi ako makapasok sa mall eh. Talaga? Yun lang ang rason mo kaya ka nagpa-betchin. Ay, wala na akong magagawa pag ganun. I understand yung mga taong napilitan talaga pero yung dahil hindi makapag-mall, hindi makagala, 500 million per Georgia Guidestones. Yan. Limit, ang pagkakasabi pa nga dun eh, limit the population to below 500 million. Ako napilitan dahil kailangan sa airport din makauwi ng province na nasa hospital. Yeah, alam ko. Yeah, I understand yung mga napilitan pero yung mga taong nagpabetchin dahil hindi makagala, hindi makakain sa restaurant, napakababaw para iano tawag dito, isugal. Sugal. Hindi natin talaga alam, di ba?
Hindi natin talaga alam. Pero masakit kalooban ko nagpa-betchin. Yan nga eh, I understand. Sabi ko sa inyo, sarili kong panganay na anak eh, may betchin. Tsaka yung asawa ko, wala magagawa. The designer of the rollout was clever to have put everyone in a hostage situation that they cannot do anything but agree to the demand. Hinostage nila ang trabaho at human rights. No? Ang ransom ay bakuna. Dato Craft, alam mo ba, matagal ko nang ini-imagine paano nila to na ginawa. Ini-imagine ko to, nag-meeting sila na may kasama silang psychologist, psychiatrist, behavioral analyst, lahat yung mga experts para alam nila kung anong gagawin ng mga tao. Iniisip plano nila yan. Pero di na ako yan ang sinasabi ko. Kung may betchin kayo at nakaligtas kayo, para kayong tumama sa loto. Okay, wag na kayong magpa-booster. Ba't yung iba papagawa ng fake na box card, hack the system? Yes. Yes, kasi hindi naman talaga scientific eh. Ano ibig sabihin? Di ba sabi nila, pag hindi kayo nagpa-betchin, mamamatay kayo? Eto nga, living proof ako eh. Never ako nagpa-betchin, pero never ako nag-positive. Never ako nagkasakit na malala. Di ba? So, ano lang, pwede mong i-hack talaga pagka meron kang peke na ano, di ba? So with that guys, tatapusin ko na to. Mahaba na to. 1 hour 31 minutes na tayo. No? Salamat sa pag-join. And please, wag kayong magsawa na makinig or mag-share. Kasi kailangan natin ikalat eh. Let's keep the pressure on. No? Wag tayong magpakakampante. No? As usual, thank you for your time. Wag mo masyadong larga si JM. Pangit ang kultura dyan. Ay, hindi, hindi. Actually, guys, no, isisingit ko lang. Meron kaming disagreement ng kapatid ko sa Pilipinas eh, yung bunso ko. Sabi siya ng sabi, kaya ayaw din nila magpunta sa US kasi hindi raw maganda magpalaki ng ng anak sa US. Talaga? Oh, yung anak niya, nakatira siya sa Qatar, yung anak niya pinauwi niya sa Pilipinas. So sabi ko, so mas maganda yung ganyan, magkahiwalay kayo? So perception, yung perception. Nasa perception talaga ng tao eh. Perception nila pangit dito. Okay, sige, hindi ako makipag-argue. Hindi mo naman nakita eh. Hindi ka naman tumira dito. So kami, nagpe-pray kami bago kami kumain. Nagsisimba kami tuwing Sunday. Yung kapatid kong yon, magkahiwalay sila. So, sino ngayon ang pangit magpalaki ng anak? No? Wala akong masabi. No? And yung anak ko, no, kahit Amerikano na siya, and yun nga, marami siyang mga kaibigan na syempre iba ang culture, pero syempre Pilipino pa rin tayo by heart. Kagabi lang ang dinner namin pansit eh. Ako nagluto, 'di ba? So yung iba perception, pangit magpalaki sa US, it depends pa rin sa parents. Kung yung parent mismo talaga pangit magpalaki ng anak, I'm not saying na magaling ako magulang pero I'm doing my best. Sabi nga ni Dolphy wala naman daw manual paano maging mabuting magulang eh. Yun magandang nakuha ko kay Dolphy sa speech niya. Wala naman talagang manual na tayo may nagturo ba sa atin paano maging mabuting magulang, no? We just learn it on the go. Good night, sir. Gawa din ako sa account. Lagi ako Yun nga eh. Kaya sabi ko, kaya yung iba, no, may nagko-comment pa, ay, iba naturingan truther, pero hindi naman totoong pangalan. Kaya Vladimir, bakit? Kasi pag nilagay ko totoong pangalan ko, ibaban ako, edi wala na. Di ba? Alam nila na mamamatay sila kapag nagpababetsin dahil lahat naman tayo ay mamamatay kaya nagpabakulam na sila. No? I know, guys, no? Robert Cruz, pahabol. Alam ko lahat tayo matitegi in the end. Kaya kasama dyan sa sinasabi ko, pinupush ko yung psychological preparation and then spiritual preparation, no? Dapat prepared tayo palagi. Yan natutunan ko, no? Uh, After surviving a heart attack noong 2018. Dapat prepared tayo palagi. It's not you, it's the environment is in. You know. Yeah, I know. Kaya palagi ko kaya nga yung anak ko 21 na pero binabantayan ko pa rin eh, no? And as a parent and a prepper and a nurse, meron akong clinical eye eh. Alam ko yung mga kilos niyan. Kaya hindi yan ako maganda sana ako i-share ko sa inyo yung mga kwento ko about alam ko matatawa kayo. Ilang beses ko yung nahuhuli. Pero
Siguro separate video na 'yon 'no, share ko, mag-she-share ako. Bihira ako mag-share ng mga personal accounts, eh. Ibig sabihin yung personal experiences, pero minsan siguro may mapupulot yung iba about parenting. Kahit sa TikTok wala na account ko, permanent delete na. Yeah, yeah, kaya dapat utakan natin yung system, 'yun ang sa'kin, eh. As a prepper 'no, gray man mentality. Hindi puwedeng ibuyang-yang mo lahat yung baraka mo kay Meta. 'No, kasi isang isang pindot nga lang ni ano, Mark Zuckerberg, yari ka. Unang step sa detox, aminin sarili na nagkamali ng desisyon na magpaturok at mang-away o mag-discriminate ng mga 'di nagpaturok. Alam mo yan yung pinaka-ano, eh, yung mga scientific ano ba yan, way to solve a problem, identify the problem. Aminin mo muna. Na yeah, tama. Acceptance muna, 'no? Aminin mo muna nagkamali. Kaya nga hindi ko alam, na-touch ako dun sa nag-comment, yan, na ano ako, eh, dun sa nag-comment sa akin yung sa post ko, 'no? Inamin niya na naloko din daw siya and alam niya na may nararamdaman na siya. Actually, pinipili ko pa yung words na sasabihin ko, eh, 'no? Paano ko ba siya may uplift 'no? So yun guys, 'no? I'm sure may makakapanood nito na may betchin pero hindi ko kayo kasi I'm still optimistic na hindi lahat, hindi lahat na tinurok nila may lason, 'no? Wishful thinking 'yan. So aminin niyo muna na nagkamali para ma-decipher natin. 'Yan, kasi nabudol naman lahat tayo, maski ako nabudol din, eh. Nung unang putok nitong ano, scam na 'to, grabe yung ano ko, nagmamas din ako sa loob ng kotse. Tapos 'pag naggo-grocery ako lang, naka-gloves ako, naka-N95 ako, tapos yung mga groceries namin, pinupunasan namin isa-isa sa garage, tapos hinuhugasan na lahat bago ano, ta's damit, hubad. Siyempre nakasara yung garage, baka ma-expose tayo. Ganoon talaga, principles of asepsis, eh. Hindi ka dapat mag-introduce ng ano, ng dumi sa bahay, dapat yung bahay niyo is considered clean. Mga sapatos hindi dapat lalo na mga pan-duty dapat hindi pumapasok sa loob ng bahay, mga gano'n. So, lahat tayo nabudol, 'no? Eh, 'yun nga. So, sabi ko 'yan, may namatay sa UP. 'Yan nga tatlo sabay-sabay sila, Mark Sibolo. Kaya sabi ko, iba na 'to. Sabi ko mga doktor na 'yung nagtutumbahan, iba na, 'no? Akala ko dati, 'yung mga aliping sa gigilid lang ang ano, eh, nilagyan nila ng lason, pati pala 'yung mga doktor, 'no? Nabudol, that's the word. Pati sa government dito nabudol kami. Yeah, lahat naman tayo, eh. Nagkakatalo lang sino yung mga unang nagising at sino yung unang nakahalata. So that's it guys, tatapusin ko na 'to, mahaba pa ano natin next time, marami tayong kuwentuhan. Salamat sa pag-join sa akin and hopefully na-appreciate niyo yung pag-share ko sa inyo ng knowledge ko and experiences. So see you next time, bye.